Nagtuturuan ng mga suspect sa pagpatay sa babaeng pulis dagig at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Nagsalta na rin ang inaanak ng car agent o na car agent na unang tinurong utak sa krimen. Ang kanyang tinuturong mastermind, ang dating mister ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Nagtuturuan ng dalawang yan nang tanungin kung sino sa kanila ang pumatay. Kina Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at sa 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Ang babaeng suspect na si Alice Pia ay inaanak ni Diane at ahente na ibinebenta sa sakyan ng biktima. Siya rin ang sinasabing huling nakasama ng mag-ina. Suspect din ang mister ni Pia na si alias Christian, isang dismissed na pulis. Habang ang isa namang lalaki nagdiin kay Pia ay si alias Hill. Siya ang striker o taon ng mag-asawang Pia at Christian. Kwento ni alias Hill, gabi umano ng January 16, nang pinapunta siya ni alias Pia sa kanilang bahay sa Novaliches, Quezon City. Bigla na lang daw nagpatugtog ng malakas ang mag-asawa. Isinabay raw sa tugtog ang mga putok ng baril. Pagbukas ko po ng pinto, doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia. Hindi ko kilalang babae na nasa loob po, na nakaganon po. Nagkagulo na sa loob. Tapos sinabihan ako nung asawa ni Pia na huwag kang magsasalita. Ikaw ang isusunod ko. Kaya napilitan po kung hindi na lang talaga tumulong. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari. Binabalot na nila. Doon yung bata, buhat-buhat na nilang mag-asawa nilagay dun sa bodega. Inusig raw ng kanyang konsensya si alias Hill, kaya nagdesisyon na siyang magsalita matapos maaresto nitong weekend. Habang nananatiling tikom ang bibig ng mag-asawang alias Pia at Christian. Sa investigasyon, pumunta raw sa bahay ng car agent na si Pia ang pulis na si Diane para ipabenta na ang kanyang sasakyan na AUV para naman ipambayad sa kabuuan ng down payment na 550,000 pesos na nauna niyang ibinigay kay Pia para sa pambili niya ng bagong SUV. Pero matapos ang bentahan, wala raw naipakitang bagong SUV si Pia kaya nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Diane at Pia sa loob ng bahay nito sa Novaliches. Tumutugmayan sa kwento ni alias Hill na nagkaroon ng komosyon sa bahay. Pero si Pia itinuturo naman ang dating asawa ni Diane na si John na nasa likod ng krimen. Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan pinatay si Nina? Sa idol po. Itinanggi rin ni Pia na sa bahay niya nangyari ang krimen. Hindi mo ako pumunta. Oh, Hindi mo ako pumunta. paano mo alam na pinanood? Pinanood po siya. Nag-video call niya po siya. Video call niya ako pa sinasabi. Pinaluhod niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mong kwenta, napakasakit mo sa pera. Lahat ng ari-arihan mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata, nag-iiyak. Wala pang bagong pahayag ang dating mister ni Diane. Pero nauna nang iginiit ng kanyang kampo na wala siyang kinalaman sa krimen. Lumilitaw naman sa investigasyon na 3 beses na ibenta sa sakyan ni Diane. Kaya nakarating ito sa Baguio City. Peki rin ang mga papeles na pinagawa ni Pia. Nagawa para isakay sa na-recover na sasakyan sa Angeles, Pampanga ang bangkay na mag-ina para idaan ni Pia sa harap ng car dealership sa Quezon City. Itinapon naman ang bangkay ng batang si John Ismael sa Victoria, Tarlac. Habang sa bypass road naman sa Pulilan, itinapon ang bangkay ni Diane. Base pa sa investigasyon, maaari raw nagawa ng mag-asawang Pia at Christian ang krimen dahil sa patong-patong na utang sa mga buyer ng sasakyan. Sa ngayon, naisampa na ang mga reklamong 2 counts of homicide at carnapping labang sa 4 na suspect. Kabilang isa pang babaeng naaresto ngayong araw. Sinasabing nasa loob din daw siya ng bahay ni alias Pia na maganap ang krimen at siyang naglinis sa crime scene. Tumanggi muna magbigay ng iba pang detalye ang mga pulis ukol sa bagong suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.